Good day guys! Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano fill upan ang SSS E1 form. Simulan na natin. Una sa lahat, dapat nating fill upan ang E1 form ng capital letters gamit ang itim na ballpen. Kung ang purpose ng pag-fill up natin ng E1 form ay para makakuha ng SSS number, iwan nating bakante ang SS number box. So ang mga dapat nating fill upan ay part 1A, B, at D lang. Iwan nating bakante ang ibang parte. Sa Part 1A o Personal Data, isulat natin sa designated spaces ang ating kompletong pangalan. Sa Date of Birth, isulat natin ang buwan, araw, at taon ng ating kapanganakan. Tseka naman natin yung tamang box para sa gender at civil status. At isulat natin sa designated space ang ating TIN kung meron. Sa nationality, isulat natin kung ano yung nasyonalidad natin. Halimbawa, Pilipino. Sa religion naman, isulat natin kung anong religion tayo, ka-anim. At sa place of birth, isulat natin yung city or municipality kung saan tayo pinanganak. Sa home address, isulat natin sa designated spaces ang ating kompletong address, gaya ng house number, street name, barangay, city or municipality, province, country, at zip code. Sa mobile or cellphone number, isulat lang natin yung gamit nating mobile number. Sa email address, isulat lang natin yung gamit nating email address. At sa telephone number, isulat lang natin yung telephone number kung saan tayo pwedeng matawagan. Sa father naman, isulat lang natin sa designated spaces ang kumpletong pangalan ng ating ama. Sa mother's maiden name naman, isulat lang natin ang kumpletong pangalan sa pagkadalaga ng ating ina. Sa Part 1B o Dependents and Beneficiaries, kung single tayo, lagyan lang natin ang NA, yung designated space para sa spouse at children. Tapos, kung wala tayong maisip na other beneficiaries, lagyan na lang natin ang NA, yung given space para dito. Kung ang tsinika naman natin sa civil status ay married, ilagay natin sa designated spaces sa dependents/beneficiaries ang kumpletong pangalan at date of birth ng ating asawa at anak. At sulatan natin ng NA ang space para sa other beneficiaries. Sa Part 1D or Certification, isulat natin sa designated spaces ang ating kumpletong pangalan, pirma, at ang petsa kung kailan natin ito pinirmahan. Kung hindi naman tayo makapirma, pwede nating i-affix ang ating fingerprint habang nasa presensya ng kawani ng SSS. Ito na guys yung sample filled up SSS E1 form para sa single at married. Kung tayo ay magpiprint ng E1 form online, pwede din natin i-print yung instruction sa pag-fill out nito para mabasa natin. So ayun guys, sa pagkakaintindi ko, ganito mag-fill up ng SSS E1 form. Salamat po sa panonood nitong video.